Sabi po ni Congressman Libiste, this is a political thing. Ito rin yung ginagawa sa kanya kasi pinupunan niya yung administrasyon. Ano pong reaction niyo rito? Kung ito na may issue na po, sabi niya po, hindi na po ito nag-ooperate as early as 2022 at ipso facto na revoke na po. Tingin ko kung 2022 po yan, an issue na rin po yan in a way dahil kailangan niya pong i-inform ang Congress na ito yung nakasara or hindi na po gumagana or hindi po pwedeng basta na lang na hindi ka nag-operate tapos hindi mo inform yung Congress na nagbigay sa'yo ng prangkisa. So issue po yan. So hindi naman po ibig sabihin na kapag ikaw ay kino-call out sa iyong responsibilidad dahil inamin naman po niya na yung Solar Philippines, pati po itong solar para sa bayan ay kanya. Although sinabi nga niya po sa isang interview, dinivest niya. Nag-divest na po siya dito. So, dapat malaman natin ano ba yung totoo doon. Kasi totoo ba na sa iyo pa rin? O totoo ba na admission niya yun eh. So, hindi ito pamumulitika. Kailangan din po kasi itong malaman ng bayan. Kailangan din po siyang managot kung dapat siya may panagutan sa kanyang obligasyon. Dahil, kung di tayo nagkakamali, ang nadinig ko po kay Secretary Garin, parang 12,000 households ang naapektuhan po nitong hindi di umanong pag-deliver ng kanyang obligasyon. Yusek, may tuturing bang threat sa administrasyon itong si Congressman Libiste? Hindi naman po. Kasi kung siya magsasalita at mayroon naman po siyang ebidensya, makakatulong siya sa gobyerno. Pero kung siya magsasalita at puro insinuations lang at walang matibay na ebidensya, ayun po, medyo makakasira po talaga siya sa tamang pag-iimbestiga. Baka makagulo po. So sana po kung siya maglalahad ng anuman, dagdagan niya na ng ebidensya. Sabi rin po ni Congressman Libiste, civil complaint lang yung sinampa niya dahil ayaw daw po niya kayong makulong. Ano po masasabi niyo roon? Salamat. Okay. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Palace Press Officer Yusek Claire Castro.